Naranasan niyo na bang mamili sa pagitan ng paggawa ng tama para sa kabutihan ng mas nakararami at sa paggawa ng madali para sa sarili mong kapakanan? Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong kwento 2 o 3 beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Itago niyo na lang ako sa pangalan na Binay. Matagal-tagal mo na akong silent listener sa channel ninyo, Miss Anne. Kaya lang, ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob para i-share ang experience ko sa mga mangkukulam. 27 years old ako noong makaengkwentro ako ng mga aswang. Akala ko, ikamamatay ko na yon. Ikukwento ko sa inyo kung ano ang pakiramdam ng maging apo ng isang albularya. Patay na si nanay. Paano na ba to? Paano ko na matutupad yung promise ko sa kanya na iaahon ko siya sa hirap? Lola, tulungan niyo po ako. Kumalma ka, Neng. Alam mo, sa huling hininga niya, kapakanan mo pa rin ang bukang bibig ng nanay mo. Sorry, Ma. Kung di ako agad nakapunta sa ospital, hindi man lang kita nakita. Sorry po. Alam ko na masaya naman ang nanay mo sa kung saan siya naroon ngayon. Ay, nga pala, eto, pinabibigay niya sa iyo. Ibigay ko raw kapag umuwi ka rito sa probinsya. Kwintas? Nako, ito yung inaarbor ko noon sa kanya. Iha, maiba ko. Ngayong mag-isa ka na lang naman dito sa bahay niyo, anong plano mo? Pasensya ka na ha. Sa akin ka kasi binili ng nanay mo bago siya mawala eh. Huwag ka mag-alala, tutulungan kitang makapagsimula ulit. Kumusta palang trabaho mo sa Maynila? Okay naman po. Kaya lang, yun, nabaon din sa utang. Ha? Ito ba yung sinasabi ng nanay mo? Sinasabi niya? Ano pong ibig niyo sabihin? Iha, nung nasa ospital ang inay mo, nabanggit niya sa akin na baon ka raw sa utang ngayon. Kaya nga sabi niya sa akin huwag ko nang sasabihin sa iyo na malaki ang gagastusin para sa operasyon niya. Naku, saan naman daw niya nalaman yun? Kilala mo pa yung kapitbahay nating chismoso? Yun ang nagbalita sa kanya. Halika na muna doon sa taas para makapagpahinga ka na kahit papaano. Ang layo ng biyahe mo Ako na muna magbabantay dito sa inay mo. Marahan akong tumango kay Lola Esther. Hinimas ko muna ang ibabaw ng kabaong ni Mama bago tuluyang umakyat sa taas, bit-bit ang mga gamit ko. Pinsan ng yumaong nanay ni Inay Sylvia si Lola Esther. Masasabi ko, magmula pa noon ay mabait na ito sa aming dalawa ni Inay. Naalala ko nga noon kapag kinakapos ng budget si Inay ay tinutulungan kami nito. Nga pala, maingat akong naglakad papunta sa lumang kwarto ko. Marahan akong napangisi nang makita ang loob nito. Marami ang sumagi sa isipan kong memories. Isa kasi ang kwarto kong ito sa bumuo ng childhood ko. Hindi ko naman inaasahan na malinis at walang kaali-alikabok dito kahit pa ilang taon na akong hindi natutulog sa kwartong ito. Kwento ni Lola Esther, palagi daw kasing nililinis ni Inay ang kwarto ko sa tuwing mamimisa ko nito. Maayos naman ang pagstay ko sa bahay, Miss Anne. Nagsasalit-salitan lang kami ni Lola sa pagbabantay sa kabaong ni Inay. Dahil sa matinding kalungkutan, halos pinipilit ko na lang ang sarili kong kumain dahil wala akong gana. Ni hindi rin ako makatulog. Hanggang sa lumipas ang ilang mga araw, sumapit na ang Huwebes kung saan ihahatid na sa huling hantungan si Inay. Marami-rami din ang mga nakipaglibing. Karamihan ay mga dating kaibigan nito. Pansamantala muna akong tumira sa bahay ni Lola pagkatapos ng lahat. Yun kasi ang suggestion niya na mas mabuti pa raw kung doon ako sa bahay niya titira para nababantayan niya ako. Sa huli, pumayag din naman ako sa alok niyang sumama sa pagtitinda sa palengke. Kung minsan naman dumadayo kami sa ibang lugar para sa sideline niyang pananahi. Masasabi ko, masaya naman ako sa naging desisyon ko. Napapansin ko kasing
Hindi siya mapakali sa tuwing hindi niya ako nakikita. Baka raw kasi kung anong gawin ko sa sarili ko dahil sa kalungkutan. Alam niya kasi kung gaano ko kamahal si inay. Noong minsan, masinsinan kaming nag-usap at nagulat ako nang sabihin niya sa akin na... Ano ho? May pinamana sa akin si inay? Oo, meron. May lupa siya doon sa norte. Kung di ako nagkakamali, may 3 hektarya yon. Pinamana pa sa kanya yon nung nanay niya at pinasa sa'yo. Pero, bakit ngayon ko lang po ito nalaman? Bago mamatay si Sylvia, kinuwento niya sa akin na sinadya niya raw na hindi mo nasabihin sa'yo dahil gusto niyang masanay kang tumayo sa sarili mong mga paa. Kung ganun, ano pong gagawin ko sa pagkalaki-laking lupa na yan? Ibenta mo. Sa katunayan yan, baon din ang inay mo sa utang. Siguro nga, mas lumala ang breast cancer niya kakaisip sa mga yon. Ilang beses ko na rin kinumbinsi na sabihin sa'yo pero ayaw niya talaga. Kundi lang sana ako na-scam sa pag-abroad eh. Di sana, hindi nagkandaleche-leche ang buhay namin. Sana, kasama ko pa rin si inay. Kasalanan ko kung ba't ako nagkaganito eh. Apo, huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala namang may gustong maging ganito ang buhay niyo, hindi ba? Isa pa, siguradong sa langit ay hindi na makakaramdam ng kahit ano pang sakit si Sylvia. Oo nga po. Salamat po, Lola. Kasi nandyan po kayo para i-guide ako. Kung gusto mong ibenta yung kalahati ng lupa, may kakilala ko ha. Tsak na matutulungan tayo nun. Hindi na ako nakapagpigil pat mahigpit ng niyakap si Lola Esther. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung paano ko haharapin ang patong-patong na problema kung wala siya. Makalipas ang ilang linggo, naging maayos naman ang transaction sa pagitan namin ng client na ipinakilala sa akin ni Lola. Matagal na daw palang gustong bilhin ang lupa, kaya lang tumatanggi si Inay Sylvia. Naging abala si Lola sa pag-aasikaso sa iilang mga papeles, habang ako naman ay nagpaplano na kung anong klaseng negosyo ang gagawin sa mapagbebentahan ng lupa. Para kahit mapaano ay may source of income kami kahit kaunti. Hindi kalaunan, naisipan kong magtanim na lang ng mga kalamansi. Buti na nga lang at may nahanap kaming supplier ng mga butong pananim na kalamansi. Pero isang umaga, habang tahimik akong naglalakad sa gilid ng kalsada, ay nakasalubong ko ang kapitbahay naming mayabang. Patagilid ang ngiti nitong lumapit sa akin. Hoy, musta naman ang buhay sa Maynila? Aba parang tumataba ka yata. Buntis ka no? Wala, buntis? Di ho ba pwedeng malakas lang kumain? Tsaka, teka, ikaw ba yung nagsabi kay inay na baon ako sa utang dun sa Maynila? Ako nga. Aba, kung di ko pa sinabi sa nanay mo, edi sisikreto mo pa rin. Kayo talaga mga kabataan, ang titigas sa mga ulo nyo. Abay kaming mga magulang, lagi namin kayong iniisip. Nag-aalala kami sa kung anong pwedeng mangyari sa inyo. Dapat lang naipalam nyo sa amin ang mga problema nyo. Pero hindi rin ho dapat kayo nakikialam sa problema ng ibang pamilya, lalo na kayong matatanda. Sorry ho pero hindi kasi tama yung ganyang attitude eh. Yung maraming nasasabi kahit hindi naman alam yung sitwasyon. Ano nga ba ang sitwasyon mo? Di ba naloko ka na nagpanggap na agency? 100,000 na scam sa'yo. Alam mo, dapat magpasalamat ka na lang kasi handang tumulong ang mga tulad ko. O baka naman, sinadya mong mamatay si Sylvia para maibenta mo na yung lupa na ipinamana sa'yo. Ano? Aba syempre hindi. Kailan ko nga lang nalaman na may pamana pala ako sa kanya. Huwag nga kayong gumawa ng kwento. Sana nga nagsasabi ka ng totoo. Kasi alam mo yung nanay mo, pinagbubuntis ka pa lang niyan. Puro kinabukasan mo na ang naiisip niyan. Aba, nawala na nga ako ng balita doon sa tatay mo. Nagpunta man lang ba siya nung binurol si Sylvia? Balita ko, may ibang pamilya na raw yon bago pa makarelasyon ng nanay mo, tama ba? Ano? Ay, mala. Hindi mo alam. Yang nanay mo talaga punong-puno ng sikreto. Sa madaling salita, kabit si Sylvia. Saan niyo nalaman? Dating kaklase ko ang lalaki naging nobyo ni Sylvia. Aba, nakakagulat nga. Dahil ang gandang dalaga ng nanay mo tas pumatol sa may sabit. Hindi totoo yan. Hindi kabit ang inay ko. Sinungaling kayo. Anong kaguluhan to? Romulo,
Huwag mong sabihin may sinabi ka na naman sa bata. Hindi ka na nagbago. Chismoso ka pa rin hanggang ngayon. Teka lang Anong chismosong sinasabi mo? Totoo naman nakabit yung si Sylvia, di ba? Bakit pati yung tinago niyo sa batang yan? Hindi ba kayo naaawa? Tama na. Kung hindi ka patitigil, ipapakulong kita. Naks, yan tayo Minsan mo na akong naipakulong dahil sa maling balita mo na nagkakalat ako ng fake news dito sa bayan. Gusto mo pang ulitin? Talaga naman. Lumayas ka rito. Layas! Kundi tatawag na ako ng pulis. O kalma, puso mo. Mahal pa naman ang maintenance. O sige Iha, una na ako ha. Totoo ba yung sinabi niya? Nakabit lang si inay? Iha, kumalma ka. Halika muna sa lobby ko, kwento ko sa iyo ang lahat. Hinimas-himas ni Lola ang likod ko habang inaalalayan niya akong maglakad papasok sa bahay, Miss Anne. Panandalian pa siyang pumunta sa kusina para ikuha ako ng tubig nang makapasok kami sa sala. Napansin kasi niyang pagkahingal ko. Umaatake na naman kasi ang anxiety ko. Sa totoo lang, ngayon ko lang narinig ang balitang yon tungkol sa tunay kong ama. Naalala ko kasi na sa tuwing tatanungin ko si Inay Sylvia ay iniiba nito ang topic. Kaya wala akong ibang choice kundi subukang kalimutan ang tatay ko. Maya-maya pa bumalik na si Lola Esther. Marahan siyang naupo sa tabi ko. Lumagok muna ako ng inumin. Pagkatapos, nagsimula na siyang magkwento tungkol sa pagmamahala ni Inay Sylvia at ng tatay ko. Sabi niya, matagal na raw mag-boyfriend ang dalawa noong nasa kolehiyo pa lang sila. Palihim pa nga raw ang relasyon ng mga ito dahil alam nilang hindi papayag ang mga pamilya nila. Si Lola Esther lang daw ang pinagsabihan ni Inay dahil siya lang ang malapitang loob dito. Sa kasamaang palad, nagbunga ang pagmamahala nila. Nabuntis ng tatay ko si Inay dahilan para mapilitan itong huminto sa pag-aaral. Itinakwil din daw si Inay Sylvia ng nanay nito. Huli na rin daw nang malaman ni Inay na may pamilya na pala noon ang nobyong nakabuntis sa kanya. Kung ganon, may balita po ba kayo tungkol dun kay Tatay Roel? Tama po ba? Oo, Roel ang kanyang pangalan. Kaya lang wala na. Mula nung ma-hospital si Sylvia, nawala na kami ng balita sa tatay mo. Hahanapin ko ho siya. Ano? Aba, hindi mo ba pwedeng gawin yun? Baka mapahamak ka pa. Tulad ng sabi ko sa'yo, may pamilya na siya. Mas mabuti siguro kung kalimutan mo na rin ang mokong na yon. Hindi ko ho makakalimutan yung ginawa niyang pagsisinungaling kay Inay. Gusto kong magkita kaming dalawa para malaman niyang kaya ko nang wala siya. Iha, naiintindihan kita. Pero paminsan-minsan, mas makakabuti kung ipagpapasa Diyos na lang natin ang mga problema. Karma nang bahala sa kanila. Sigurado ako, hindi matutuwa si Sylvia pag nalaman niyang magiging masama kang tao dahil sa kanya. Mas mabuti pa siguro kung itoon natin ang atensyon natin sa pagsisimula ng negosyo mong kalamansian. Oo nga po, pasensya na po. Wala yon. Nga pala, may maganda akong balita. Ha? Ano po yun? May mga nahanap na akong tao na gustong pumasok sa kalamansian. Kung gusto mo raw, sila na rin yung mag-aalaga sa mga pananim. Talaga po? Ang bait naman nila kung ganun. Tsaka, sino po pala sila? Yung mga nasunugan doon sa kabilang bayan. Kailangan daw nila ng bagong trabaho Hindi naman din madali ang pinagdaanan nila, kaya pumayag na ako. Pasensya ka na ha. Sigurado akong hindi nila pababayaan yung kalamansian mo. Matamis ang pagngiti ko sa kanya, Miss Anne. Hindi nagtagal ay nakilala ko rin ang binanggit sa akin ni Lola Esther na mga tao. Sabi pa nga nila sa akin, hindi nila kailangan na pasahurin ko agad sila dahil tanging gusto lang nila ay magtayo ng bahay at tumira ng libre sa kalamansian. Wala naman daw silang ibang lilipatan agad kaya pumayag na ako, Miss Anne. Lumipas ang 2 taon, naging maayos naman ang pananatili ko sa probinsya. Lagi nga ako nakatambay sa kalamansian para kilalanin pa ng husto yung mga tauhan namin. Hindi rin nagtagal ay namunga na nga yung mga pananim namin. Sobrang saya ko nang ibalita sa akin ni Lola na pwede nang pitasin ang mga bunga nun. Isang araw, maaga kaming bumisita ni Lola sa kalamansian para panoorin yung mga tauhan namin na mamitas. Nang sumapit ang 9:00 ng umaga ay naghanda na kami ng merienda nila.
Nagpabili ako ng juice at mga tinapay. Maya-maya lang ay tinawag ko na sila para magpahinga, Miss Anne. Hindi ko mapigilan ng pumalakpak sa tuwa dahil nakita kong punong-puno ng kalamansi yung iilan sa mga timba nila. Saglit ko silang pinagpahinga at saka agad na binigyan ng merienda pagkatapos. Nanlaki naman ang mga mata ko nang makita ang lalaking pamilyar sa paningin ko. Nakilala ko na lang siya nang lumapit siya sa akin. Si Carding, ang kababata ko. Naalala kong magkalaro kami noon pa man. Napa-appear nga ako dito nang malaman kong graduate na pala ito bilang engineer. Wow! Nakakatuwa naman! Biruin mo yun! Samantalang dati naghahabulan pa tayo sa ulan. Naglalaro lang tayo ng patintero noon hanggang sa magabi na, diba? Oo nga eh. Samantala ngayon, ang laki na lang narating nating dalawa. Ano nang plano mo niyan? Tsaka diba, pumasa ka na rin sa board exam? Kailan ka magsa-start ng trabaho? Sa ngayon, hindi ko pa alam eh. Pero natanggap naman ako sa ina-applyan ko. Kinailangan ko lang umuwi dito nang nabalitaan ko na sunugan sila Papa. Alam mo, salamat ah. Kasi pinayagan mong tumira dito sila Papa para makapagsimula ulit. Kaya ang dami mong blessings ngayon kasi pabait ka. Hayaan mo, kapag nagpagawa ka ng bahay, ako ang magiging engineer mo, okay? Nax! Ngayon bulero ka pa rin ha. Di na ako magtataka kung marami ka nang napapaiyak na babae. Naku, hindi ah. Totoo lang yung sinasabi ko. Aba, huwag mo sabihing torpe ka pa rin. Ito naman. Huwag mo naman ako i-expose sa mga kasama natin. Nakakahiya oh. O siya, salamat nga pala sa masarap na tinapay ah. Sa totoo lang, hiyang-hiya na nga ako sa iyo eh. Di ko alam kung paano ako makakabawi sa kabutihan mo sa amin. Okay na yun. Para namang hindi kita kaibigan, no? Nag-appear pa muna kami ni Carding bago ito bumalik sa trabaho. Samantalang ako, niyaya na ni Lola Esther na maghanda para sa pananghalian nila. Dahil nga unang beses namin na mag-handle ng ganitong negosyo ay naisipan namin na sagutin na pati ang kakainin nila sa tanghali. Tutal may sumobra din naman dun sa pinagbentahan ng lupa pagkatapos naming bayaran ang utang ni inay. Hindi ko nga alam kung bakit sunod-sunod ang blessings namin noong panahon na yon, Miss Anne. Dahil di kalaunan ay napagdesisyonan din naming bumili ng mga baboy para paramihin. Wala na akong ibang mahihiling pa noong mga panahong yon. Pero isang araw, biglang lumapit sa akin si Manong Romulo. Hindi na rin naman ako nakalayo sa kanya agad dahil nanigas ang katawan ko. Yeah, pasensya ka na sa ginawa ko noon ha. Nagsisisi na ako dahil ganun ang pananalita ko sa iyo. Sana pala hindi kita hinusgahan agad. Huwag niyo na lang hong ulitin kahit kanino. Tsaka sana nga, nagsisisi na kayo. Hayaan mo, makakabawi din ako sa iyo. Ha? Bawi? Naku, hindi na kailangan. Alam ko kung nasa ng papa mo. Lumipat sila ng pamilya niya malapit dito. Talaga ho? Oo, nabalitaan niya kasing unti-unti mo nang natutupad ang pangarap mo. Ang alam ko, baon sila sa utang dahil nalulung sa sugal yung asawa niya. Kaya mag-iingat ka ha. Salamat ho. Kung maaari, huwag kang lalabas ng bahay niyo na mag-isa. Mahirap na. Oh, ano na namang sinasabi mo sa apo ko, ha? Ay nako, hindi ka ba talaga magtatandang lalaki ka? Gusto mo bang ako pang bumira sa'yo? O siya, mauna na ako. Ayos ka lang ba, ha, apo? Ano sinabi nun sa'yo? Huwag kang maniniwala sa balitang hatid nun, ha? Ay nako, ang hilig yan sa mga mali-maling balita. Wala naman po, Lola. Nangamusta lang, tsaka humingi din po ng tawa dahil dun sa nasabi niya sa akin noon. Naalala niyo pa po ba? Napansin kong kumunot ng bahagya ang noo ni Lola dahil sa pagtataka. Sabi pa nga niya sa akin, kung talagang pinagsisisihan ni Manong Romulo ang ginawa sa akin noon, ay dapat dati pa ito nang hingi ng tawad. Tulad ng inaasahan, hindi agad siya naniwala sa mga alibay ko. Alam niya raw kasing halang ang bituka ng matandang yon at hindi basta-basta lalapit sa akin kung walang balitang ihahatid. Pero kahit ano pang mga tanong niya, hindi ko sinabi ang balita tungkol sa tatay ko at sa pamilya nito. Ilang araw pa ang lumipas, naging abala na si Lola sa pag-aasikaso sa mga alaga naming baboy. Samantalang ako, madalas na nagpapaiwan sa bahay para hindi niya mahalata ang pinaplano ko.
Hanggang sa isang umaga, palihim kong niyaya si Manong Romulo para puntahan ang tinutuluyan nila tatay. Nakatanaw lang kami sa malayo para hindi ako makita ng mga ito. Sabi kasi ni Manong Romulo, kilala ng tatay ko ang mukha ko. Sa tansya ko, higit kalahating oras namin silang pinagmamasdan na kasama ang asawa nito. May maliit lang silang talyer. Hindi ko napansin na kumuyom na ang kamao ko nang makitang binubungangaan si tatay ng asawa nito. Ramdam kong napahiya ito sa ilang mga customer, Miss Anne. Blanko ang reaksyon kong napatingin kay Manong Romulo. Oo, ganyan nga ang estado ng buhay nila ngayon. Samantalang noon, payak ang pamumuhay ng pamilya nila. Na-scam lang kasi sa sabong ang asawa ng tatay mo. Kaya yun, nalima sa mga naipon nila sa bangko. Grabe naman. Kaya ngayon, pinapahiya na lang niya si Tatay Ruel. Grabe, nakakagigil. Ganun na nga. Kaya ikaw, kahit anong sabihin sa iyo ng asawa niya, wag na wag mong pahihiramin ang pera. Iba ang tama ng babaeng yan. Tsak ipapahamak ka niyan. Wala naman akong pakialam sa problema nila. Kung ano mang na-experience nila ngayon, deserve nila yun. Che! Umuwi na tayo. Baka hinahanap ka na ni Manang Esther. Nagiging dragon pa naman yun pag nagagalit. Hindi na kami nagtagal doon at umuwi na rin agad. Saktong pagdating ko ay siyang kabababa lang ni Lola Esther sa tricycle sa tapat ng bahay namin. Buti nga hindi niya nakita na magkasama kami ni Manong Romulo. Kundi ay baka hindi na siya makapagpigil at sinugod ang tsismoso naming kapitbahay. Matagal na kasi siyang gigil sa matandang lalaking yon. Sa totoo lang, nababalitaan ko din sa ibang tsismisan sa lugar namin na may nasira na ring pamilya si Manong dahil sa pagiging tsismoso. Kinuha ko na lang yon bilang advantage, Miss Anne, dahil sa tuwing magkikita kami ay ipinapakita nito ang picture nila Tatay Ruel at ng asawa nito sa talyer. Binabalitaan din ako nito kung ano na ang estado ng pamumuhay nila ngayon. Hindi nagtagal ay nabalitaan ko ring mas lalo silang nabaon sa utang dahil sa lending apps na hindi agad nila nababayaran, kaya tumaas ng tumaas ang interest, Miss Anne. Kaya noong minsan, pumunta si Tatay Ruel kasama ang asawa nito sa bahay namin. Sakto namang wala doon si Lola Esther. Wala tuloy akong ibang choice kundi harapin ang dalawa. Nangungutang sila sa akin. Pero tinaasan ko lang ng kilay yung asawa niya matapos nitong sabihin sa akin na utang na loob ko pa ang buhay ko kay Tatay Ruel. Buti na lang, romesbak din sa akin agad si Manong Romulo. Siya ang nakipagsagutan sa dalawang matapang ang hiya. Napaalis din naman namin ang dalawang ito, kaya lang, nagbanta pa ang asawa ni Tatay Ruel sa akin. Oh, ayos ka lang ba? Sinaktan ka ba ng babaeng yun? Anong ginawa niya sa'yo? Sabihin mo. Wala naman ho. Okay naman ako. Hindi naman niya ako masasaktan eh. Subukan lang niya at hindi ako magdadalawang isip na lumaban. Siraulo siya. Ngayon niya lang ako nakilala pero ang kapal ng apog na mangutang. Magkano ba ang inuutang niya sa'yo? 200,000 daw ho. Saan naman ako kukuha ng ganong kalaking halaga ng pera? Tsaka problema nila yun. Nagbabayad nga rin ako ng utang ko eh. Pero ni Singkong Duleng, hindi ko sila hiningian. Sigurado ka bang wala kang nararamdaman? Walang sumasakit sa'yo? Wala naman ho. Bakit ho ba? May karunungan sa pangungulam yang si Cecil. Kaya mag-iingat ka. Kulam? Aba, Oo, yun ang alam ko. Kaya mag-iingat ka. hindi naman ho ako natatakot sa kanila. Tsaka marunong din naman sa panggagamot si Lola. Anong plano mo ngayon? Isusumbong mo ba to sa kanila? Hindi ako kumibo. Makailang beses lang akong umiling dito, Miss Anne. Ilang minuto ding nagstay si Manong Romulo para pakalmahin ako. Pero hindi na rin naman ito nagtagal. Natakot kasi ito nang sabihin kong malapit nang umuwi si Lola Esther. Pero dapit hapon na nang makauwi siya. May dala siyang mga prutas na ibinigay sa akin. Bigay daw ni Carding yon para sa akin. Napansin niya nga rin na tahimik ako, Miss Anne. Nag-alala tuloy siyang bigla. Ayos ka lang ba? Parang namumutla ka. Okay lang ho ako. Medyo napagod lang ako ngayong araw. Kumusta po pala yung baboyan natin?
Ayos naman. Ayon, tumutulong si Carding sa pag-aalaga. Teka nga, may hindi ka ba sinasabi sa akin? Hindi sinasabi? Ano pong ibig niyong sabihin? Nako, paglihiman mo ng lahat, wag lang ako. May nakapagbalita sa akin dyan sa labasan na pumunta daw dito yung tatay mo kasama yung asawa. Anong ginawa nila dito? Magsabi ka na ng totoo. Kundi, ako ang susugod sa mga yon. Baon daw po kasi sila sa utang, kaya nangungutang sa akin ng pera. Ano ka mo? Aba, ang tapang naman ng hiya nila. Pagkatapos nilang pabayaan ka at ang nanay mo? Ano namang sinabi mo? Siyempre po, hindi ko pinautang. Pero, totoo ho ba na may kaalaman sa pangungulam yung asawa niya? Alam mo ba kung anong pangalan ng asawa niya? Cecil daw ho. Hindi ko kilala yan. Pwede ba? Huwag ka nang lumalapit dun sa Romulo na yon. Sinabi ko naman sa'yong mahilig yung magkalat ng masamang balita eh. Marahan akong napayuko. Saglit pa nga akong nagtaka kung bakit naging defensive siya noong banggitin ko ang pangalan ni Cecil. Sa huli, pumayag na lang ako sa kagustuhan niya para matapos ng panenermo niya sa akin. Lumipas ang mga araw, wala namang nangyari na masama sa akin. Mas pinili ko na lang na sumama kay Lola Esther sa babuyan namin para kahit papano'y malibang ko ang sarili. Noong minsang mapunta ako doon ay nakita ko si Carding na nagpapakain ng mga biik, kaya dali-dali akong lumapit. Oh, kumusta? Long time no see ah. Hoy, diyan ka pala. Eto, natutuwa sa pag-aalaga ng mga baboy. Ang cute kasi nila eh. Mabuti naman kung ganun. Alam mo, nakakatuwa nga dahil dati pangarap ko lang to. Ikaw naman, ano bang pangarap mo? Nakalimutan ko na kasi. Ikaw? Ano? Ako? Ang ibig ko sabihin, ikaw, ano yung binabanggit mong pangarap mo? Ito, yung magkaroon ng farm. Kasi gusto din ni inay ito noon eh. Kaya lang, minalas ako sa pag-a-abroad. Ayun, na-scam. Alam mo, naniniwala ako na sa kabila ng lahat ng hirap na pinagdaraanan natin sa mundo, meron pa rin magandang mangyayari sa atin. Aray! Oh, bakit? Sino yung bato sa'yo? Mabilis na naglakad si Carding sa harapan ko nang mapansin namin ang matandang babae na nakasuot ng itim na belo. Hindi pa namin ito namukhaan agad. Nanlaki na naman ang mga mata ko nang makita ang mukha nito. Matapos ako nitong diretsyong tingnan. Kamukhang kamukha ni Lola Esther. Nanlilisik ang mga mata nang humarap siya sa amin. May malaking peklat din sa kalahating mukha na para bang nalapnos. Aling Rubilin, ano ang ginagawa niyo dito? Kilala mo siya? Kilala niya ako. Dahil may binabayarang utang sa akin ng pamilya ng lalaking yan. Ikaw, hindi mo ako kilala? Lola mo ako ah. Wala talaga kayong kwentang mag-ina. Pati ang Lola Esther mo. Anong ibig niyo sabihin? Kakambal ko si Esther. At nandito ako dahil nabalitaan kong pinahiya mo ang asawa ni Roel. Alam mo, wala ka pa man ding napapatunayan sa buhay. Ang yabang-yabang mo na. Tama na nga ho. Hindi na ho tama ang mga sinasabi niyo eh. Aba, at sino ka naman para pagbawalan ako, ha? Baka nakakalimutan mo ang utang na loob niyo sa akin ng pamilya mo, ha, Carding? Hindi ka makakagraduate kundi dahil sa akin. Alam ko yun. Pero hindi tama yung ginagawa mong pamamahiya sa boss ko. Kamag-anak mo siya, tas sasakta mo ng ganun-ganun lang. Paano kung dumugo ang ulo niyan? Aba, wala akong... Ate, tama na. Anong ginagawa mo rito? Yang kambal niyo ho, binato si Binay ng mangga. Galit na galit. Lumayas ka dito ngayon din. Hindi ka nararapat dito. Yan! Ganyan kayong mga tao. Ang hilig niyo akong pagtulungan. Tandaan niyo, gaganti ako. Palang araw, ako rin ang magiging paborito niyo at hindi itong walang yang kakambal ko. Pweh! Mariin akong napalunok sa sinabi ni Aling Rubilin, Miss Anne. Mahigpit namang hinawakan ni Lola ang kamay ko. Kaagad na nanlambot ang katawan ko kaya sinamahan na muna nila ako sa kubo na pinagtatambayan namin. Inasikaso ako ng dalawa. Kinuha ako ng tubig na maiinom ni Carding habang si Lola naman ay pinupunasan ako ng bimpo.
Ewan ko ba pero blanko ang pag-iisip ko nun. Maya-maya lang humilab ang tiyan ko. Namilipit ako sa sakit. Nangingilid na ang mga luha ko. Agad namang dinilaan ni Lola ang kanyang hinlalaki at pakrus na ipinahid yon sa noo at tiyan ko. Naririnig ko pa siyang panandalian na bumulong tsaka may ibinuga sa ulo ko. Sabi ni Carding, orasyon daw yon kontra kulam. Aaminin kong nagtaka ko dahil paano mangyayaring albularya si Lola Esther pero ang kanyang kakambal ay mangkukulam. Doon na ipinaliwanag sa akin ni Lola Esther ang lahat. Alam mo, kay tagal kong itinago ang katotohanan sa inyo. Pero panahon na para malaman mo. Oh, may kakambal ako. Sa totoo lang, wala akong planong sabihin sa'yo dahil alam kong mapapahamak ka lang. Pero nangyari ng kinatatakutan ko. Ang ibig sabihin, totoo nga namang kukulam siya? Pero bakit? Hindi ko maintindihan. Noong mga bata kami ni Ate Rubilin, sobrang magkalapit kami sa isa't isa. Sa totoo lang, partners in crime kami kung tawagin. Kaya lang, mula nung magkaroon ng bagong asawang nanay namin, nagbago na ang lahat. Dahil ako ang paborito ng lalaking yon dahil nga pinanganak siyang may malaking balag sa muka. Na parang nasunog. Kaya nagselo siya sa akin. Ganun? Ano naman pong sabi niyo sa kanya? Sinubukan kong gawin sa kanya yung mga nakagawian namin, yung mga paglalaro namin, pero ayaw na niya. Unti-unti, lumayo ang kanyang loob sa akin. Sa kasamaang palad, namatay yung asawa ni Mama noong magdalaga kami. Sa akin ipinamana ang kakayahan ng panggagamot at mga anting-anting. Kaya mas lalong tumindi ang galit sa akin ni Ate dahil doon. Yun ho ba ang dahilan? Kung ba't siya nag-aral kung paano mangulam? Oo, dahil matagal ipinaramdam sa kanya ng mga tao sa mundong ito na isa siyang halimaw, na walang magmamahal sa kanya, na isa siyang malas. Maski sa akin nagalit siya, nawalan na siya ng tiwala sa iba, bukod kay Cecil. Yung Cecil? Yung asawa ni Tatay Roel? Oo. Kailan ko lang din nalaman na yun palang napangasawa ni Roel. Sa totoo lang, hindi ko na dapat pasasabihin sa'yo pero huli na ako. Pasensya ka na kung hindi kita naipagtanggol kanina dahil wala ako. Wala ho yan, Lola. Nando naman si Manong Romulo para ipagtanggol ako sa kanila eh. Ang totoo niyan, matagal na naming sinusubaybayan yung pamilya ni Tatay Roel. May maliit silang talyer ngayon. Dati, may kaya yang si Roel. Nakabili na rin siya ng kotse at lupa. Pero alam ko, mula nang mapangasawa niya si Cecil ay nawala ng parang bulahang lahat dahil may kaakibat na kamalasan ng pangungulam. Pero ikaw, mag-iingat ka. Malakas ang kapangyarihan ni Ate. Marami na siyang napatay. Napatay? Hindi niyo man lang ba napigilan? Sinubukan ko, pero mas malakas ang kakayanan niya sa akin at alam niya yon. Kaya mas matapang siya kesa sa akin. Kung ganon, ano na pong gagawin natin? Lola, natatakot na ho ako. Huwag kang matakot, Binay. Andito ako. Matagal-tagal ko na rin nakasama si Aling Rubilin sa sideline ko noon eh. Kaya kahit papano, alam ko yung mga galaw niya. Willing po akong tumulong na protektahan ng apo niyo, Ma'am Esther. Salamat kung ganon. Kahit papaano, nabawasan ang takot na nararamdaman ko dahil sa sinabi ni Carding. Idagdag pa yung ngiti niya sa akin. Pakiramdam ko, ligtas na ako sa kahit anong paparating na panganib sa buhay namin. Ilang araw din akong minomonitor nung dalawa kung may masama ba akong nararamdaman. Para na akong bata dahil sa pagbabantay nila sa akin. Laking pasasalamat ko naman nang wala akong naramdaman na kahit isa sa paraan ng kulam na binanggit nila. Kahit pa alam ni Lola Esther na mas malakas ang kapangyarihan ng kakambal niya, ay gumawa pa rin siya ng pangontra. Isang bala na dinasalan at ibinalot sa maliit na pulang tela ang anting-anting na ibinigay niya sa akin. Sa kabilang banda, ginugol naman ni Carding ang oras niya sa pagre-research online kung paano tatalunin ang mangkukulam. Pero wala sa pag-aakala kung kakaharapin namin ang sunod-sunod na problema sa negosyo. Isang umaga, natagpuan naming patay ang 3 sa mga biik namin.
Wasakang siya ng mga ito at nakalabas ang iilan sa mga laman loob. Nanlambot po ako. Pabagsak na napaupo ako sa upuan dahil doon. Yung mga baboy na yon ay i-deliver sana namin sa customer sa isang araw. Kaya lang, nangyari naman itong aberya. Ano na pong gagawin natin, Lola? Ay, Diyos ko. Ano ba tong nangyayari sa atin? Sunod-sunod na kamalasan na yung lumalapit sa atin, ha? Teka, pupuntahan ko si ate. Bakit po? Hindi naman tayo kinulam nun, di ba? Tayong mga tao, maaaring hindi, pero ang negosyo natin pwede. Ibig sabihin, kaya nang mangkukulam yung ganon? Oo, iha. Kaya maghanda ka dahil alam kong hindi pa tapos ang mga hayop na yon. Paano yan? Hindi pa natin na-update yung mga customer natin. Sure ako na magagalit ang mga yun sa atin. Teka, tatawag lang ako sa kanila. Di na kailangan. Natawagan ko na sila. Magre-refund na lang daw. Ay, buti naman. Hindi naman ba sila nagalit? Naku, mga negosyante pa naman yung mga umorder. Baka mamaya sabihin nila, scammer tayo. Huwag mo nang isipin yun. Naiintindihan din naman nila yung paliwanag ko. Isa pa, may na-refer ako nagtitinda ng baboy sa kanila. Nakalimutan mo na bang kakilala ko yung umorder sa atin? Oo nga no. Alam mo, salamat ha. Lagi mo na lang kaming tinutulungan. Oo nga. Siguro ang dapat gawin natin ay humanap agad ng paraan para maresolba ito. Marahan kong nginitian ang dalawa. Lumipas ang ilang mga araw, naglagi ako sa kalamansian para bantayan ang mga ito. Tanging pagdarasal na lamang ang nagagawa ko noon, Miss Anne. Humihingi ako ng gabay sa Diyos para matulungan kami sa problemang ito. Hindi naman na din ako nakatiis at sinabi ko na kay Manong Romulo ang nangyari. Walang Diyo. Nang dahil lang doon, kinulam na ni Rubilin ang negosyo nyo. Diyos ko, hindi talaga malabong minamanipula na lang ni Cecil. Kaya nga po Teka nga, kamag-anak po ba ni Aling Rubilin yang si Cecil? Hindi, pero malapit sa kanya ang batang yon. Sa katunayan, kailan lang namin nalaman na anak-anakan niya si Cecil. Mahal na mahal niya ang babaeng yon dahil ito lang ang tumanggap sa kanya. Totoo po? Oo, kaya mas naging matigas ang puso niyang si Rubilin. Kaya pasensya ka na. Di ko agad sinabi sa'yo. Binanggit kasi sa akin ni Esther na huwag sabihin sa'yo ang tungkol doon. Wala ring ibang may alam na may kakambal si Esther dahil hindi niya halata sa malaking balat ni Rubilin sa muka na kung di mo patitignan ay hindi mo makikilalang kamukha si Esther. Kaya nga po. Pero paano mo nga pala nakilala si Rubilin? Sumugod po kasi yan noon sa kalamansian namin. Tapos, namatay yung mga baboy namin pagkatapos noon. Hindi na nga po namin alam kung anong gagawin kasi medyo nalugi na yung baboyan. Negosyo ba ka mo? Baka pwede ko kayong tulungan na mapigilan ng sumpa. Paano po? Kakausapin ko si Rubilin. Aakuin ko ang lahat. Dahil ako naman ang pumigil sa'yo na pautangin na mag-asawang yon, di ba? Pero delikado po. Sabi niyo nga po, wala nang awa si Aling Rubilin. Hayaan mo na ako. Susubukan ko ang lahat ng makakaya ko. Bakit po ba ang bait niyo sa akin? Dahil nalaman kong may mabuti kang puso, Iha. Pinatira mo sa kalamansian mo yung mga taong nasunugan ng bahay. Kinukwento ka nila sa akin. Kaya kung hahayaan kita, hindi lang ikaw ang maaapektuhan, kundi pati rin sila. Pinigil ko na lang ang pangingilid ng luha ko sa sinabi nito. Pinilit ko pa nga itong samahan ako pero hindi na ito pumayag. Mas magiging delikado daw kasi ang sitwasyon ko kung makikita ako ni Aling Rubilin. Kahit pa nakakaramdam ako ng takot sa mga babala nila, palihim akong sumunod kay Manong Romulo. Maingat lang ako naglalakad sa likod nito. Pinagmasdan ko muna ang kantong nilikuan nito bago ako dumiretso. Sa tansya ko, higit 2 oras akong naglalakad. Nakaramdam na rin ako ng pagkahingal, Miss Anne. Nang makita kong sumakay ito ng bangka para makatawid ng ilog, ganoon na rin ang ginawa ko. Pagkababa sa pampang, nakita kong pumasok si Manong Romulo sa liblib na lugar. Maraming punong kahoy at masukal ang daanan. Maya-maya pa nakita ko itong huminto sa bahay na gawa sa kahoy.
napansin kong may kalumaan na ang bahay. Nag-iisa lang din ito sa gitna ng kagubatan. Nagmamadali naman akong nagtago sa likod ng puno nang makitang lumabas si Aling Rubilin mula sa loob. Seryoso ang mukha nitong lumapit kay Manong Romulo. Mula sa pwesto ko, dinig na dinig ko ang pag-uusap ng dalawa. Noong unay, nagkumustahan lang sila, pero hindi nagtagal ay nauwi ito sa mainit na argumento. Tinanong kasi ni Manong Romulo kung ano ang ginawang itim na mahika sa negosyo namin. Oh, bakit? Ano ba dapat ang ginagawa sa mga taong mararamot? Diba? Dapat pinarurusahan? Mga walang kwenta. Tsaka, wag mong sabihin na kinakampihan mo sila. Bakit? Kasi may pera sila at alam mo magagatasan mo sila pagdating ng araw, lalo na yung babaeng binay na yon. Hindi siya ganoon. Andito ako para makipag-usap ng masinsinan. Nakikiusap ako sa iyo. Maraming taong madadamay kung ipagpapatuloy mo ang kalokohang ito. Ay, wow! At kailan ka pa nagkaroon ng pakialam sa mga tao? Huwag kang ang magmalinis, bulok na dating kapitan. Ano akala mo? Hindi ko alam na halos isuka mo yung mga kababayan mong humingi sa'yo ng tulong nung niluklok ka nila sa pwesto? Noon yun. Kitagal ko rin pinagsisihan ng mga yun. Dahil kinarma ako at panigurado akong ganun din ang mangyayari sa'yo kung ipagpapatuloy mong idamay ang buhay ng mga tauhan nila Esther. Huwag na huwag mong mababanggit ang pangalang yan sa akin. Allergic ako sa mga taong walang kwenta. Kailan mo ba titigilan to? Alam ko marami ka nang nabiktima dahil sa pangkukulam mo. Ano ba? Gusto mo katakutan ka ng lahat? Abay nakakahiya ka. Alam mo, nagtataka ako kung bakit parang natatakot kang maparusahan ko mga taong yon. Dahil ako ang may kasalanan ng lahat. Ako ang pumigil kay Binay na huwag basta magtiwala kay Cecil. Dahil katulad mo lang din siya. Nilalaso na niya ang utak mo. Hindi yan totoo. Bawiin mo ang sinabi mo. Binabalaan kita. Alam kong alam mo na wanted na yung anak-anakan mo. Ha? O ano? Tinatakot mo ko? Sige, magkakasubukan tayo. Nanlilisik ang mga mata ni Aling Rubilin na tumalikod dito. Napansin ko ring kumulimlim ang kalangitan. Dahil doon, nagmadali na akong bumalik sa bahay. Hindi mawala-wala sa isip ko si Aling Rubilin noong sumapit na ang gabi. Grabe ang pangingilabot ko, Miss Anne. Para kasing may nagmamanman sa akin sa loob ng kwarto. Lampas 11:00 na ng gabi nang mapagdesisyonan kong matulog. Bumuhos na rin kasi ang malakas na ulan. Marahan kong ipinikit ang mga mata ko pero kahit anong pwesto ang gawin ko sa higaan ay hindi ako makaramdam ng antok. Pero napasigaw ako sa nakita nang bigla kong idilat ang aking mga mata. Nahuli kasi ng paningin ko ang babaeng itim na nakatayo sa labas ng bintana. Nalimutan ko kasing isara ito kanina. Pilit kong pinakalma ang sarili sa kabila ng takot. Ipinikit-pikit ko pa ang mga mata ko. Bumuntong hininga ko bago tingnan muli ang bintana. Kahit paano ay napanatag ang loob ko nang makitang wala nang tao doon. Dahan-dahan akong tumayo sa kama para lumapit sa bintana. Basang-basa na rin ang manipis na kortinang nakasabit sa tapat nito. Marahan pa akong sumilip sa labas para tingnan ang paligid. Baka kasi may nakapasok ng magnanakaw sa bakuran namin pero napaatras akong bigla sa pagkagulat ng kumidlat ng malakas. Nagmamadali ko tuloy na inabot ang handle ng bintana at buong lakas ko itong sinubukang hilahin para sumara. Nanigas naman ang buong katawan ko nang biglang may humawak sa braso ko. Ilang beses kong sinubukan na kumawala pero sobrang higpit ng pagkakahawak sa akin. Napatili na lang ako nang makitang ang babaeng itim na itim pala ay nasa harapan ko na. Malawak ang pagkakangiti niya sa akin, Miss Anne. Puting-puti ang mga mata nito. May itim na likidong lumalabas sa bibig nito habang bumubulong. Nabigla naman ako nang may humawak sa balikat ko. Si Lola Esther. Naibalik ako sa wisyo dahil doon. Mahigpit ko siyang niyakap. Tumingin ulit ako sa bintana pero wala na ang babae. Dali-dali ko namang ikinuwento kay Lola ang nakita ko. Lola, may nakapasok po dito sa bakuran natin. Babae, hinawakan niya po yung kamay ko. Nakakatakot po siya. Kumalma ka.
Hindi kaya guni-guni mo lang yon. Kasi simula nung umuwi ka kanina, napansin kong namumutla ka na. Isa pa, ano ka mo, babae? Tingnan mo nga ang lakas ng ulan. May bagyo ngayon. Imposible naman na may magnanakaw na... Hindi ho. Ibig ko sabihin, multo ho yung babaeng nakita ko. Itim na itim siya, Lola. Natatakot ho ako. Ganun ba? O sige, doon ka na muna matulog sa kwarto ko. Ayos ba yun sa'yo? Pasensya na. Matagal-tagal na din kasing hindi natutulogan tong kwarto mo, kaya baka pinamahayan na rin ng multo. Mukhang kailangan na rin yata nating ipabless ito ulit eh. Halika nga rito, yayakapin na lang kita. Lola. Oh, bakit parang mainit ka? Nilalagnat ka. Anong nararamdaman mo? Sumasakit lang po yung ulo ko. Baka kulang lang sa tulog. Napapikit na lang ako nang makaramdam ng matinding sakit ng ulo. Sinubukan kong dumilat pero naduduling ako. Hindi ko na tuloy napigilan ng pagduwal. Doon naman nataranta si Lola Esther. Dali-dali siyang lumabas ng kwarto para kumuha ng bimpo at palanggana. Hindi na namin nagawang lumipat pa ng kwarto niya dahil sa sobrang pagkahilo ko. Pinunasan niya ang buong katawan ko at noong gabing yon, magkatabi kaming natulog sa kama ko. Hindi nga siya nakatulog ng maayos dahil sa pagbabantay sa akin. Pero kinabukasan, nagising na lang ako nang may kumatok sa pintuan. Nagpaalam naman si Lola Esther na bumaba para pagbuksan ito. Maya-maya pa ay kasama na niya si Carding na pumasok ng kwarto. Dahan-dahan akong naupo nang mapansin ang seryosong reaksyon nilang dalawa. Nagulat kami nang ibalita ni Carding sa amin na may natagpo ang patay na isa sa mga tauhan namin sa kalamansian. Dali-dali kaming pumunta doon kahit pa nakakaramdam pa ako ng bahagyang pagkahilo. Nadatnan namin ang mga tauhang nagkukumpulan. Umiiyak ang ilan sa mga ito. May mga pulis na rin na nag-iimbestiga sa nangyari. Lumipas ang ilang oras, nagbigay na ng report ang mga pulis sa amin. Ayon sa mga ito, natagpuan daw na patay ang biktima sa gitna ng kalamansian. Wasak daw ang tiyan na parang kinayod ang laman loob. Nawawala rin daw yung bituka at puso ng biktima. Lahat kami ay nagtaka. May itim din daw na likido sa tabi ng bangkay nang makita nila. Hinala ng mga pulis, baka raw may nakaaway ito dahilan ng krimen na siyang itinanggi naman ng kapamilya nito. Pero isang umaga, lumapit sa akin si Manong Romulo nang mapagdesisyonan kong maglakad-lakad sa gilid ng kalsada. Condolence. Maski ang mga kapitbahay natin, natakot sa nangyaring to. Hindi sila makapaniwala na may taong galit dun sa tauhan mo. Ako din ho. Sobrang naawa ko sa pamilya ng biktima. Pero imposibleng may nagagalit siya sa tauhan mo. Dahil kilala ko sila. Taong simbahan ng mga yan. Lalo na yung namatay. Mababait sila. Ano po bang ibig niyo sabihin? Ano bang sabi sa autopsy report? Di ba tinorture siya? Opo, nawawala din daw yung bituka niya pati yung puso. May mahahaba ding mga kalmot sa iba't ibang parte ng katawan niya. Kung ganon, malakas ang kutob kong hindi tao ang may gawa nito. Ano ho? Aswang. Ano? Paano namang nangyari yun? Gusto kong kausapin niyang si Esther. Alam ko, maiintindihan niya ako. Tumango na lamang ako. Umakyat ako sa taas. Nadatnan ko namang abala ito sa paghihiwa ng mga rekado para sa ulam namin. Noong una, ayaw pa niyang pumayag sa akin na makipagdiskusyon kay Manong Romulo pero nakumbinsi ko din naman siya. Pinapasok ko si Manong Romulo sa loob ng bahay. Magkakatabi kaming naupo sa may sala. Kailangan nating kumilos. Uubusin ni Rubili ng mga taong malalapit sa buhay niyo. Dahil napaka-imposible na may galit doon sa isa sa mga tauhan niyo. Lagi mo sila nakakasama sa simbahan, di ba? Si Ate Rubilin? Yang ka na naman. Sisisihin mo na naman yung tao. Oo, aaminin ko na maraming kasalanang nagawa yung kapatid ko pero hindi niya magagawa ang binibintang mo sa kanya. Kung gusto mo, paimbestigahan natin siya pero ipapakulong kita ulit kapag hindi mo napatunayan yung sinasabi. Sabi mo ba yan dahil akala mo inosente siya? O produkto ng pagkaduwag lang ang lahat ng yan? Ano? Alam kong may kakayahan ka sa pagiging albularya. Dapat nga,
ikaw ang unang magtanggol sa mga taong inaagrabyado ng kapatid mo. Pero bakit parang ikaw ang unang pinanghihinaan ng loob? Alam niyo naman na hindi ko gamay ang kakayahan ko. At alam niyo rin na mas makapangyarihan sa akin si Ate Rubilin. Ilang beses ko na siyang sinubukang talunin pero wala. Hindi ko nailigtas yung iba pa niyang mga nabiktima dahil sa pangungulam niya. Ngayon, sasabihin mo na siya ang may gawa ng krimen na ito. Dahil hindi malabo na kumampi siya sa mga aswang. Ano? Kakampi siya sa mga aswang? May ilang mga nagsabi sa akin noon pa man na may nakakita sa kanya na pumasok sa baryo ng mga aswang. Ano? Baryo ng mga aswang? May ganun ba? Di ba fake news lang yun? Oo, tinawag na baryo ng mga aswang dahil hindi na makalalabas kung sino man ang pumasok doon. Esther, hindi mo ba naisip na kahit ilang beses na siyang pumasok doon, hanggang ngayon, buhay pa rin ang kapatid mo? Alam mo ang problema sa'yo, pinahihina ka ng puso mo. Makinig ka sa akin hanggat maaga pa. Pero parang totoo nga na may kinalaman si Aling Rubilin dun sa babaeng nakita ko nung gabi. Dahil yung babae, may tumutulong itim na likido sa bibig. Ganon din daw yung nakita ng mga pulis eh. Kaya kumilos ka na. Dahil kahit kailan, hindi mo na maibabalik pa ang pagsasama niyo ng kapatid mo. Binalot na ng galit ang puso niya. Namanipula na siya ng anak-anakan niyang si Cecil. Kaya nagmamakaawa ako sa iyo. Ikaw lang ang makakapigil sa kapatid mo. Nanlaki ang mga mata ko nang hampasin ni Lola Esther ang lamesa. Napansin ko rin na nagngangalit ang kanyang panga na tumingin sa aming dalawa. Bigla itong tumayo at iniwan kami ni Manong Romulo sa sala. Agad namang nagpaalam si Manong Romulo na uuwi na kaya sinundan ko na lang si Lola. Nadatnan ko na hinahalongkat niya ang gamit sa loob ng kwarto ni hindi siya sumagot sa mga tanong ko kaya naupo na lang ako sa gilid ng kama at tahimik siyang pinagmasdan. Maya-maya pa, inilabas niya ang kahon sa loob ng aparador. Pinunasan niya ang alikabok sa ibabaw nun. Seryoso naman siyang sumulyap sa akin bago buksan ang kahon. Sumambulat sa paningin ko ang mga laman nito, isang krus at mga agimat. Yun daw ang ipinamana sa kanya ng tatay nila bago yumao. Hindi rin nakalagpas sa paningin ko ang isang makapal na libro. Siguro nga, tama si Romulo. Pinapahina ako ng puso ko. Kaya pagpasensyahan mo ako, Apo, kung inuna ko ang emosyon ko. Pero, kaya po ba nating talunin yung mga aswang, Lola? Marami po ba sila? Oo, pero mula sa araw na ito, susubukan ko ang lahat ng makakaya ko para pigilan ang mga yon. Kaya tuturuan kita makipaglaban sa kanila para alam mo kung paano ililigtas ang sarili mo. Lola, natatakot po ako. Paano kung maubos nila tayo? Paano kung manalo ang kasamaan nila? Lagi mong tatandaan na walang taong nananalo kapag ang pinaglalaban ay masama. Mariin akong napadunok. Niyakap ako ng mahigpit ni Lola Esther. Binuklat niya ang makapal na libro. Doon ko nabasa ang mga orasyon ng albularyo. Hindi nagtagal ay pinalabas na muna niya ako sa kwarto. Dinig na dinig ko naman ang boses niya habang binibigkas ang mga orasyon. Tulad ng sabi niya, inihanda ko ang sarili ko kinabukasan. Maaga akong nagising. Nadatnan ko naman siyang nakaupo sa labas ng bahay. Nagmumuni-muni. Napansin ko yung nakataling kulay pulang panyo sa kanyang noo. Nanibago ako nang panatilihin niya ang seryosong mukha nang umiti ako sa kanya. Bigla niyang inihagis ang hawak na jungle bolo sa akin para saluhin. Pero bigo ako dahil inilagan ko ito. Sa tansya ko, ilang oras din kaming nag-aaral kung paano ito gagamitin sa pakikipaglaban. Masasabi ko ibang-iba si Lola Esther. Kung dati ay ayaw niya akong napapagod, ngayon naman ay hindi siya pumayag na magpahinga ako kahit pasabihin kong pagod na ako. Bilisan mong kumilos. Paano ka matututo kung ang hinhin mo? Palagay mo ba, matatalo mo ng ganyan ang mga kalaban mo? Isa pa, gamitin mo ang lakas mo. Baka naman po, pwedeng magpahinga muna tayo kahit sandali lang, Lola. Napapagod na ho ako eh. Kanina pa tayong ganito. Hindi, sundin mo ako. Kailangang matutunan mong lumaban. Tumayo ka sa sarili mong mga paa.
Dahil hindi sa lahat ng oras ay nasa tabi mo ko. Ayaw kitang babyhin tulad ng ginawa ko kay Sylvia dahil lumaki siyang mahina at kasalanan ko yon. Isa pa, Teka lang, nangangalay na po ako, Lola. subukan mong tumigil. Mapuputol yung kamay mo. Lakasan mo ang puwersa. Ang pulso mo, kailangang maging madiin yan sa hawakan para hindi mo basta mabitiwan. Pero masakit na po ang kamay ko. Aray. Napaupo na lang ako sa lupa nang madaplisan ni Lola Esther ng matalim na jungle bolong hawak niya ang braso ko. Nangingilid ang luha ko sa hapdi. Tumingin ako sa kanya pero parang hindi man lang siya naawa sa akin. Kaya dali-dali akong tumayo at nag-walk out. Hinugasan ko yung sugat ko. Walang tigil ang pagdurugo noon dahil nakita kong umangat ng konti yung balat. Kagatlabi ko tuloy yung ginamot. Binalutan ko rin agad ng benda pagkatapos lagyan ng bulak para hindi na dumugo pa. Buong araw na hindi ko siya kinibo. Aaminin ko masamang-masama ang loob ko kay Lola. Alam ko naman na hindi niya sinasadyang masugatan ako pero nasaktan ako dahil hindi man lang siya nakinig sa akin. Lumipas pa ang mga araw, halos naging cycle na nga namin ang pagte-training. Nung natutunan ko kasing makipaglaban gamit ang jungle bolo, ang buntot pagi naman ang pinag-aralan kong gamitin. Masasabi ko, hindi naging madali ang proseso ng pag-aaral ko. Isang araw, muli na namang bumisita si Carding sa bahay namin para ibalita na tinamaan ng malubhang sakit ang isa sa mga kasamahan namin. Walang pag-aalinlangan kaming sumunod ni Lola Esther sa kalamansian. Nasa tabi niya lang ako habang sinusubukan niyang gamutin yung lalaki. Inabot na kami ng gabi doon. Ayaw kasing umalis ni Lola Esther, lalo na't napagtanto niyang kinukulam pala ito sa pamamagitan ng tawas. Kaya alam na naming si Aling Rubilin ang may gawa nun. Pagsapit ng gabi, nagpabili si Lola Esther ng maraming kandila. Tinulungan namin siya ni Carding na pabilog na itulos ang mga yon. Sinindahan lang namin ang mga kandila noong makaupo na siya sa gitna. Halos kalahating oras siyang nakaupo doon bago ko naisipang tanungin kay Carding kung anong ginagawa niya. Sabi ni Carding sinusubukan daw ni Lola na pumasok sa mundo ni Aling Rubilin. Pero hindi nagtagal ay napansin namin na parang may sumasakal sa kanya kaya hinila ito ni Carding palabas ng bilog. Mahigpit kong niyakap si Lola Esther nang unti-unti niyang idilat ang mga mata. Namumutla din ang mga labi niya. Nagmamadali namang kumuha ng tubig si Carding para ipainom sa kanya. Ano po bang nangyari? Okay lang po ba kayo? Oo, Iha. Huwag mo na akong alalahanin. Nakita niyo po ba si Aling Rubilin doon? Ano pong ginawa niya sa inyo? Natakot po ako kanina. Nakita ko siya na kinukulam niya si Elmer. Nakita din niya ako. Nagtuos kaming dalawa pero masyado siyang malakas. Gusto niya akong patayin. Mabuti na lang. Napigil ko ang pagpapahirap niya kay Elmer. Kung ganun, ibig sabihin, magaling na po ba siya? Oo, pero hindi tayo nakakasiguro. Malakas siya sa mundo niya. Nakita ko rin dun si Cecil. Ano ho? Paano po nangyari yun? Yon ang dapat nating alamin. Carding, maaari mo bang samahan si Binay na umuwi sa bahay? Mas ligtas kayo doon. Kayo Lola, paano? Dito muna ako. Kailangan kong bantayan ang katawan ni Elmer dahil sigurado kung babalikan siya ni ate. Kilala ko ang kapatid ko. Ganid siya. Hindi siya lulubay hanggat hindi niya nakukuha ang kanyang gusto. Tumango na lang kaming dalawa ni Carding. Sinunod namin ang huling utos ni Lola na puntahan muna ang iba pang mga bahay ng mga tauhan para sabihin na magsabit sila ng bawang sa pinto. Binalaan din namin sila na mag-ingat, lalo na yung may mga kapamilyang buntis. Mahigpit ang paghawak ni Carding sa kamay ko habang naglalakad kami sa gitna ng kalamansian palabas sa kalsada. Sa akin naman niya sinabit ang kwintas na gawa sa bawang. Bit-bit niya ang matalim na jungle bolo na isinawsaw pa niya sa pinulbos na bawang. Maliwanag ang sinag ng bilog na buwan. Hindi naman mapigilan ang pagkabog ng dibdib ko habang binabaybay ang malawak na kalamansian. Ilang sandali pa ng paglalakad,
Natanaw na namin ang maliwanag na poste ng ilaw sa kalsada. Pero ilang saglit lang ay napahinto kami sa paglalakad nang makarinig kami ng alulong ng aso. Agad na hinawi ako ni Carding sa likuran niya. Kung bumalik na lang kaya tayo, pwede naman tayo magpalipas ng gabi dun sa bahay ni Manong Elmer eh. Delikado. Kaya nga pinapauwi ka na ni Lola Esther, di ba? Pwede tayong madamay sa pakikipagsagupaan niya kay Aling Rubilin. Diyan ka lang sa likuran ko. Humawa ka sa braso ko. Mahigpit. May nararamdaman akong parang sumusunod sa... Shh! Huwag ka magpahalata. Nararamdaman ko rin. Lumakad ka lang ng dahan-dahan. Okay. Basta kahit anong mangyari, huwag kang bibitaw o lalayo sa akin. Kuha mo. Oo. Dinig na dinig namin ang bawat paghinga ng isa't isa. Sinunod ko lang ang sinabi niya. Pero napaatras ako nang may malaking asong humarang sa daraanan namin. Galit na galit itong umangil sa aming dalawa kaya napilitan akong bumitaw kay Carding dahil sa takot. Pero napanganga na lang ako sa gulat nang biglang tumakbo si Carding sa harapan ng nilalang. Sobrang bilis ng pagkilos niya. Hindi karaniwang bilis ng isang normal na tao. Tinaga niya ang nilalang bago pa siya nito masaktan. Mariin ako napalunok nang makitang tumalsik ang nilalang ng tadyakan niya. Mahinahon siyang lumakad papalapit sa akin nang tuluyang mapatay ang nilalang. Mahigpit na hinawakan niya ang braso ko, Miss Anne. Ilang saglit pa naming hinintay na bumalik sa dating anyo ang aso tulad ng sabi niya. May pagtataka sa kanyang mukha nang hindi yun bumalik sa anyong tao. Napailing-iling na lang siya. Dinalian na lang namin ang paglalakad. Ni hindi ko siya magawang kausapin dahil sa takot. Hindi ko rin alam kung bakit may kakaibang lakas si Carding. Maya-maya pa ay ligtas din kaming nakauwi sa bahay. Agad na nilak ang mga pinto nang makapasok kami sa loob. Hindi ako komportable noong gabing yon na kasama siya sa kwarto pero wala akong ibang choice. Takot na kasi ako. Nagpresenta rin naman siyang sa sahig na lang matulog kaya kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ko. Ang alin? Yung pagpatay sa asbo? Hindi, ang lakas mo kanina. Sobrang bilis mo para kang si The Flash. Alam mo, may binigay sa akin na agimat ang tatay ko. Ito. Buhok na gold-plated? Aba, ano yan? Tsaka, paano naman naging agimat yan? Ang nipis-nipis niya, no? Hindi naman ganyan yung kay Lola Esther eh. Manila girl ka nga talaga. Alam mo, maraming klase ng agimat. Merong gawa sa kahoy, yung iba gawa sa bala. Tsaka gawa sa buhok ng tikbalang. Tulad nito. Ano? Buhok ng tikbalang? Shh! Kamaingay. Ito ang gininto ang buhok ng tikbalang. Nakuha ni tatay to sa nakaharap niyang nilalang noon. Pag may ganito ka, makukuha mo ang lakas at bilis ng mga tikbalang. May kapangyarihan to. Wow! Alam ba to ni Lola Esther? Hindi no. Walang nakakaalam nito bukod sa'yo. Dahil yun ang kondisyon ni tatay. Alam niya kasi marami magtatangkad na kawin to sa akin. O siya, tulog na tayo. Gabi na. Mahimbing akong nakatulog noong gabing yun. Kinabukasan, nagising na lang ako nang kalabitin ako ni Carding sa balikat. Ngumiti siya sa akin at maingat na inlapag ang tray na may nakalagay na pagkain. May mansanas at grapes na nakapatong doon, tsaka kape. Sabi niya, kumain muna daw ako dahil hindi na ako nakapaghapunan kagabi. Kaya sinunod ko naman siya. Halos isang oras kong nilalantakan yung pagkain dahil medyo marami-rami din ito. Pinilit ko na lang din na ubusin ang lahat ng yon. Pagkatapos, dumiretso na kami sa may kalamansian para kumustahin si Mang Elmer. Doon ay nakita namin si Lolang nakaupo sa labas ng bahay. Tahimik itong nakatanaw sa malawak na kalamansian. Lumapit kami sa kanya agad para kumustahin siya. Kumusta ho kayo? Si Manong Elmer, hindi pa rin ho ba siya nagigising hanggang ngayon? Gumising na siya kanina pero pinatulog ko ulit dahil kailangan niyang bumawi ng lakas dahil sa nangyari kagabi. Kayo ho, Lola, kumusta na yung pakiramdam niyo? Nakaharap niyo na po ba siya ulit? Sinubukan kong ulitin ang orasyon pero hindi ko na nakita doon si ate. Ibig sabihin nun, tinanggal na niya ang bisa ng itim na mahika kay Elmer. Buti naman po kung ganon, ibig sabihin ligtas na siya? Sa kulam, oo. Pero sa mga aswang, hindi pa. Lola,
Kagabi po pala, nakaengkwentro kami ng aswang ni Carding. Nakakatakot po yung aso. Sobrang laki. Ano? Carding, anong nangyari? Nasaktan ba kayo ng nilalang na yon? Hindi naman ho. Sakto na yan, ligtas po kami nakauwi. Napatay po namin yung asbong nagtangkang manakit sa amin. Mabuti naman. Nasaan ang nilalang na yon? Iniwan lang po namin doon sa gitna ng kalamansian. Samahan mo ako. Sumunod ako ng dali-daling naglakad papunta doon ng dalawa. Kaya lang ay wala na kaming nadat ng nilalang noong makarating kami doon. Tanging itim na likido na lang ang nakakalat sa lupa. Bukod doon ay wala na kaming nakitang iba. May pagtatakang umukit sa isipan ko dahil hindi man lang yun natuyo o sinipsip ng lupa, Miss Anne. Pero kahit paanong paliwanag ni Carding kay Lola kung paano napatay ang nilalang, ay hindi ito makapaniwala. Kaya napilitan si Carding na aminin ang tungkol sa pagkakaroon ng agimat. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ng dalawa, natanawan ko ang babaeng nakasuot ng itim. Nakatakip ng itim na belo. Kumuyom ang kamao ko nang mapagtantong si Aling Rubilin pala yon. Hindi nagtagal ay nagdesisyon kaming bumalik na sa bahay ng mga trabahador sa kalamansian. Sabay-sabay kaming nagtanghalian. Ibinalita na rin sa kanila ni Carding at Lola Esther na mas doblehin ang pag-iingat dahil may kalaban kaming aswang. Nagpresenta si Carding na turuan kung paano makipaglaban ang karamihan sa mga ito. Laking pasasalamat ko dahil sa panahong ito ay sobrang maaasahan ang kababata ko. Kami naman ni Lola Esther ay nakipagkita kay Manong Romulo para magtanong kung meron bang balita sa baryo ng mga aswang. Tahimik lang akong nakikinig sa pag-uusap ng dalawa. Nakapasok ako sa baryo nila kanina para makibalita. Merong nakaburol doon. Ano? Nasisiraan ka na ba ng bait? Paano kung hindi ka na nakalabas ng buhay doon? Dinapurnada na yung plano natin. Kung tanghaling tapat, hindi nila ako masasaktan. Tsaka yun lang naman yung maiaambag ko sa laban na ito. Huwag kang mag-alala. Hindi ako masasaktan ng mga yon. Paano kung may nakakilala sa'yo? Huwag na huwag mo kaming ibubuking sa mga yon kapag nabihag ka ha. Sasampalin kita hanggang sa kabilang buhay. Kopya. Nga pala, nung minsang binisita ko si Cecil, nakita kong kinakausap niya si Aling Rubilin. Narinig ko rin yung plano nila na umatake. Kailan daw? Hindi ko alam. Pero ang alam ko, malapit na. Ano? Anong gagawin natin? Paano kung may ibang tao pang madamay? Iya, parang fraternity ang samahan nila. Hindi sila mandadamay ng ibang tao. Tanging ang nanakit lang sa kasamahan nila ang gagantihan nila. Kilala niyo ba kung sino ang pumatay sa isa sa kasamahan nila? Si Carding, nakaengkwentro namin yun kagabi. Binalaan kami ni Manong Romulo na gagantihan kami ng mga aswang, Miss Anne. Kaya agad kong ibinalita kay Carding ang tungkol dito. Pero hindi man lang ito nakaramdam ng takot. Sabi niya, handa na raw siyang harapin si Rubilin. Doon niya kinuwento sa amin na walang katumbas daw ang pangmamaliit ng isa ko pang lola na mangkukulam sa pamilya niya noon. Nabaon kasi sa utang kay Rubilin ang pamilya niya dahil sa iginapang siya ng mga magulang na makapagtapos ng pag-aaral. Pero ngayon daw ay unti-unti na niyang binabayaran ng mga yon. Matagal-tagal din kaming nagkwentuhan ni Carding, Miss Anne. Magkasama pa rin kami noong lumubog na ang araw. Maya-maya pa, lumalapit sa kanya ang tatay niya para magpaalam. May importante lang daw itong pupuntahan at pinababantayan ng nanay niya. Kahit pa hindi pumayag si Carding na umalis ito dahil delikado na, ay nagpumilit pa rin ito. Hindi na niya napigilan pa. Alalang-alala kami para sa ama niya noong gabing yon, Miss Anne. Pero dumating ang kinatatakutan namin dahil isang kapitbahay nila ang naghatid ng impormasyon sa kanya na patay na raw ang kanyang ama. Natagpuan daw ang katawan nito sa may kalamansian. Tulad noong unang biktima, kalunos-lunos din ang sinapit ng tatay ni Carding. Hinalukay din ang mga laman loob nito. Nawawala rin ng puso. May nakita din kaming itim na likido malapit sa bangkay. Hindi naman namin napigilan ang pagwawala ni Carding. Malakas na malakas ang sigaw niya sa gitna ng kalamansian. Isinusumpa daw niya ang mga aswang. Gusto na nga niyang sugurin ang sinasabing baryo ng mga aswang pero pinigilan siya ng ilang mga kasamahan namin. Dahil doon ay nakipagsuntukan siya sa mga ito.
Naglakas loob na lang din akong awatin siya. Mabuti naman at nakinig siya sa akin. Inaya ko siyang umuwi sa bahay nila. Doon ay sinubukan ko siyang i-comfort at kausapin. Hingal na hingal si Carding. Tumatagaktak din ang pawis niya, Miss Anne. Maya-maya pa, kalmadong pumasok si Lola Esther kasama si Manong Romulo sa kwarto. Doon ay hindi ko na napigilan pang umiyak at yumakap ng mahigpit kay Lola. Bakit kasi nila ito ginawa? Mga hayop sila. Sisiguraduhin ko mamamatay silang lahat. Pinatay nila yung tatay ko. Hindi pa ako nakakabawi sa lahat ng sakripisyo nila sa akin. Iho, nakausap ko kanina ang tatay mo bago pa mangyari ang lahat ng ito. Ang sabi niya, pupuntahan daw niya ang mga aswang para ialay ang sarili niya. Alam niya kasing hindi lulubay ang mga yon hanggat hindi nakakaganti sa ginawa mong pagpaslang sa kasamahan nila. Kung ganun, bakit hindi niyo man lang siya pinigilan? Bakit wala kayong ginawa? Sinubukan ko pero ayaw niya talaga. Gusto niya tayong iligtas. Ligtas? Ganun ka na ba kadesperado? Ikaw anong ginawa mo? Naturingan kang albularya pero ano? May nagawa ka na ba para iligtas kami? Di ba wala pa? Ni isa sa mga demonyong aswang na yun, wala ka pa napapatay. Tama ngang nailigtas mo si Mang Elmer, pero hindi mo natalo ang kapatid mo dahil mahina ka. Mahina! Nanlaki ang mga mata ko nang sampalin siya ni Lola. Bumiling ang mukha niya, Miss Anne. Hindi ko na rin siya nasundan nang mag-walkout ito. Pinigilan ako ni Lola Esther pero hindi ako mapakali sa mga lumilipas na oras. Napansin din naman ako ni Lola kaya sinubukan ko siyang kumbinsihin kung pwede ba naming hanapin si Carding. Mabuti na lang pumayag siya. Yun nga lang ay hindi ako kasama. Kasama ni Lola si Manong Romulo sa paghahanap. Pero bumalik silang dalawa na may bitbit na masamang balita. May nakakitang pumasok si Carding sa bari ng mga aswang. Ano? Paano yan? Hindi pwedeng mamatay siya. Wala na tayong magagawa, Iya. Ang sino man pumasok doon, hindi na muling sisikatan pa ng araw. Hindi totoo yan. Kailangan natin siyang puntahan. Gusto ko siyang iligtas. Pasensya na, Iya. Tanging pagdarasal na lang ang maiambag natin sa pagpasok niya doon. Tiyak na hindi na siya hahayaan pang makalabas ng buhay ng mga nilalang doon. Gayun pang kinamumuhian siya ng mga kalahi ni Robilin dahil sa ginawa niyang pagpaslang sa mga kasamahan nila. Hindi! Pwede ba? Huwag mong bilugin ang ulo ko. Alam ko may paraan pa. Tabi nga, Janet. Kung natutuwag kayo, pues ako na lang. Tumahimik ka na, Apo. Kanina pa siya nandun. Higit 2 oras na ang lumipas. Siguradong ano? Siguradong patay na siya? Lola naman, tama si Carding. Kayo yung may kakayahan para pigilan ang sarili niyong kapatid pero hindi niyo magawa. Ano klaseng albularyo kayo? Ginagawa kong lahat para pigilan si ate. Ayoko lang na masaktan ka. Ikaw na lang ang meron ako. Hindi. Tayo na lang ang meron ng mga kasamahan natin, Lola. Kaya paano? Hihintayin pa ba natin na maraming maubos yung mga aswang sa kanila bago pa tayo kumilos? Hintayin na maubos tayo ng demonyo niyong kapatid bago niyo maisipang kumilos, ganon? Ganon ho bang plano niyo? Paano naman yung mga inosenteng taong nadadamay? Wala silang kalaban-laban na pinapatay at pinahihirapan ng mga kasamahan ng kapatid niyo. Kaya please, Lola, makinig kayo sa akin. Napansin kong mariing paglunok ni Lola Esther. Saglit pa silang nagkatinginan ni Manong Romulo. Sa huli, pinakinggan din nila ako. Ipinatawag niya ang mga kasamahan namin sa kalamansian para i-anunsyo na ihanda ang sarili sa laban. Maski ang mga buntis at mga menor de edad na anak ng mga ito ay nagpumilit na sumama sa amin. Lumakas ang loob ko kahit paano, Miss Anne. Hindi na kami nag-aksaya pa ng oras at magkakasama na sumugod sa nasabing baryo ng mga masasamang nilalang. May ilan pa ang taong nakasalubong namin na sumubok na pigilan kami pero bigo sila. Sa puntong yon, sa isang misyon lang kami nakafocus at yon ay ang mailigtas ang isa sa pinakamahalagang kasamahan namin sa buhay. Pinalilibutan ng Padre de Pamilya sa paglalakad ng mga grupo. Hinati kami sa 3 grupo na hindi bababa sa 6 na miyembro bawat isa.
May kanya-kanya kaming bitbit na mga armas tulad ng buntot pagi, asin, bawang at mga bagong hasang itak. Parang mahirap ipaliwanag, pero kung ilalarawan siguro ang samahan namin sa isang salita, yon ay kapangyarihan. Wala man kaming kapangyarihan at hindi man kami immortal tulad ng mga makakalaban namin. Sisiguruhin naming magtutulungan kami para mapabagsak ang mga itinuturing na salot sa bayan. Kaya lang, may mga batang nagsimulang magmuryot nang makapasok na kami sa madilim na bahagi ng baryo, Miss Anne. Ang iba ay nagyayaya ng umuwi at ang ilan ay nakaramdam daw ng ibang presensya ni hindi nila maipaliwanag kung ano. Gayunpaman, sinubukan silang pakalmahin ng mga magulang nila. Sa huli, napagdesisyonan naming maghiwa-hiwalay para mas madaling mahanap si Carding. Tanging dasal ko lamang sa may kapal ay sana buhay pa ito. Tulad ng inaasahan, magkasama kaming dalawa ni Manong Romulo. Ito kasi ang nagpresentang sasamahan ako. Pumayag naman si Lola Esther dahil alam niyang dito lang ako nakikinig. Habang si Lola naman ang tumayong pinuno ng grupo nila. Sa gubat ko inaya si Manong Romulo. Hindi ko alam kung bakit ko yun ginawa pero parang may kutob akong naroon si Carding. Aaminin ko, nakakatakot ang pagaspas ng mga sanga ng matataas na punong kahoy. Maski ang kasama ko'y napatanong na kung bakit daw ba sumama pa ito sa amin pero wala akong pakialam. Binigyan ko naman siya ng dalawang pagpipilian kung maiiwan ba siya o sasama sa akin at ito ang pinili niya. Maingat kaming lumakad papasok sa loob ng kakahuyan kung saan kami may narinig na malakas na ungol ng aso. Teka, Iha. Grabe na ang kabog nitong puso ko. Sigurado ka ba? Delikado dito. Alam mo naman na nasa teritoryo tayo ng mga aswang. Baka mapahamak tayo lalo pat lumayo tayo sa mga kasamahan natin. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Di ba? Binigyan naman kita ng choice kanina. Ba't kasi sumama-sama pa kayo sa akin? Tsaka, mas nararamdaman tayo ng mga aswang kung puro kayo reklamo. Ano ba yan? Iha, ang sa akin lamang. Gusto ko yung safe tayo. Teka, narinig niyo ba yon? Yung alin? Putik, nalintik ka na. Sigurado akong sigaw yun ng isang kasamahan natin. Doon ko sila narinig. Tara na! Mauna ka na. Hinihingal ako. Ano? Hindi kita pwedeng iwanan. Tutulungan kita. Iha, aswang, sa likod mo. Nanlaki ang mga mata ko nang mapagtanto ang litanya na sinabi niya. Marahan akong humarap sa tinuturo niya. Hinigpitan ko ang pagkakahawak sa buntot pagi, Miss Anne. Mariin akong napalunok nang makita yung yanggaw na halatang gigil na gigil sa akin. Nakanganga na ito na senyales na handa na akong kagatin. Pero bago pa man mangyari yon, nahampas ko na ito ng buntot pagi. Umusok ang katawan ng nilalang. Kaya lang, nakakagulat dahil hindi ito agad nang hina sa mga sunod-sunod kong paghampas. Nagtaka ako at napatigil. Umusok lang ang katawan ng yanggaw pero hindi man lang ito bumagsak sa lupa. Marahan akong napaatras. Wala na sa likuran ko si Manong Romulo nang lingunin ko ito. Sinamantala naman yon ng yanggaw at sinipa ako. Kaya ilang talampakan din akong tumalsik. Nakakamangha dahil ibang-ibang lakas nito sa ikinuwento sa akin ni Lola Esther. Sa kasamaang palad, tumama ang likod ko sa puno dahilan para manlambot ako. Hindi ako nakatayo agad. Nakita kong pasugod na ang nilalang sa akin nung tumingala ako. Mariin akong napapikit. Alam kong katapusan ko na. Pero lumipas ang kalahating minuto, hindi pa rin ako nasasaktan nito. Naidilat ko na lang ang mga mata ko nang maramdaman kong merong bumagsak sa harapan ko. Ang nilalang na yanggaw yun. Napanganga ako sa pagkagulat nang makitang buhay si Carding. Kulay pula ang kanyang mga mata pero bumalik din naman agad ang mga yon sa normal. Tinulungan niya akong makatayo mula sa pagkakadapa sa mga sukal. Anong ginagawa mo dito? Hindi mo ba alam na delikado dito? Paano na lang kung di ako nakapunta dito agad, ha? Baka patay ka na. Hinahanap ka namin. Kasama namin yung ibang mga tauhan sa kalamansian, pati yung mga bata. Ano? Pati mga bata sinama nyo? Di ba alam ni Lola Esther na hindi karaniwang aswang yung mga kalaban natin? Ano ibig mo sabihin?
May taglay na liksi at lakas sa mga yanggaw. Napansin ko yun. May pinainom na black magic si Rubilin sa kanila kanina. Narinig ko yung pagtitipo nila. Kaya sigurado akong walang kalaban-laban yung mga kasamahan natin. Paano natin matatalo yung mga nilalang na yan kung ganun? Ibig sabihin, matatalo tayo agad ng walang kalaban-laban? Tignan mo ang nilalang na yan. Namatay siya nung sinaksa ko sa leeg at puso. Andun ang kahinaan nila. Malakas ang pulso nila. Kaya dapat yun ang unahin. Kung ganun, hanapin natin sila. Nagmamadali kaming tumakbo papalabas sa kakahuyan. Hinanap namin yung mga kasamahan namin. Sa kasamaang palad, kulang-kulang na rin sila nang makita namin. Marami na raw napatay sa mga kasamahan namin dahil pinangunahan ng takot nang masaksihan ang mga naunang bumagsak mula sa aming grupo. May ilan ding nagtatakbo palayo dahil sa takot, dahilan para mapatay ng mga nilalang. Sa pagkakabilang ko, 8 na lang kaming natitira misaan. Maingat kaming naglakad sa gitna ng kalsada. Mabibigat na paghingang naririnig namin mula sa bawat isa habang tinatahak ang madilim na daan. Pero napahinto kami nang makasalubong si Aling Rubilin. Susugurin ko na sana ito ngunit pinigilan ako ni Carding dahil naramdaman niya na may mga kasama ito. At hindi nga siya nagkamali. Nasa 5 ang mga kasama niyang yanggaw at asbo. Sabi ko naman sa'yo, wala kayong binatbat sa amin. Ba't ba kasi pinipilit yung makipag-ungusan sa amin? Ha, naniniwala kasi kayo sa kambal kong feeling magaling eh. Ayan, ubos tuloy kayo. Walang kahirap-hirap. Tama na. Marami nang nasayang na buhay. Marami na rin kaming napatay sa kasamahan mo. May mga bata din na nadamay sa amin. Ano pa bang gusto mo? Gusto ko? Ha, gusto kong lumuhod kayo sa harapan ko. Ako ang tangkilikin yung reyna ng probinsyang ito. Hindi! Kahit kailan, hindi kami kakampi sa demonyong katulad ninyo. Ganito na lang. Ulo laban sa ulo. Dugo laban sa pawis. Ako ang kalabanin niyo ng kampon mo. Kung matalo at mapatay niyo ko, hahayaan ko kayo maghari dito. At kung hindi? Hindi na kayo sisikatan pa ng araw. Pumayag si Aling Rubilin, Miss Anne. Sinubukan ko namang pigilan si Carding pero bigo ako. Napabuntong hininga na lang akong pinagmasdan siyang maglakad papalapit sa mga nilalang. Pasimpleng sinenyasan ni Aling Rubilin ang mga kasama niya. Naunang lumapit ang mga asbo. Pinaligiran ng mga ito si Carding at isa-isang sumugod sa kanya. Wala kaming ibang nagawa ng mga kasamahan namin kundi ang manood na lang. Ramdam ko ang mga mahihina nilang pag-iyak. Nangingibabaw ang galit na pag-angil ng mga aso kay Carding. Isa-isa itong lumapit sa kanya para subukan siyang sindakin. Pero nagulat kaming lahat nang makita naming mamula ang mga mata ni Carding. Maliksi din siyang tumakbo para sugurin ang mga nilalang. Bawat pagsuntok niya sa mga ito, tumatalsik ang mga ito sa malayo. Kamangha-mangha dahil napatay niya ng sabay-sabay ang mga nilalang. Tulad ng inaasahan, hindi yun bumalik sa tunay na mga anyo. Pero sumunod niyang kinaharap ang mga yanggaw. Dahil maliksi din ang mga itong kumilos tulad niya, nabugbog siya ng mga ito. Malalakas din sila, kaya bumagsak ang kanyang katawan nang kalmutin siya ng mga ito. Napilitan na kaming sumugod para tulungan si Carding. Pinagtulungan namin yung 2 yanggaw. Masasabi ko marami ang nasaktan nila sa mga kasamahan namin. Natigil lang ang laban namin nang sumigaw si Lola Esther. Nakaluhod na sa kanyang harapan si Aling Rubilin. Nakatutok dito ang kutsilyong hawak niya. Sige! Mga demonyong nilalang, subukan niyong may saktan ulit sa mga kasamahan ko. Hindi ako magdadalawang isip na gilitan itong amo ninyo. Ha, Esther, tama na. Ha, magbati na tayo. Magbati? Pagkatapos ng lahat ng buhay na pinerwisyo niyo, ilang beses kitang binigyan ng oportunidad, ate. Pero tingnan mo, hindi ka ba naaawa? Tama na ito. Napatay na ng mga kasamahan niyo si Cecil at Ruel. Ano ba bang gusto ninyo? Gusto kong matigil na ang kasamaan. Gusto kong magbago ka na. Magbalik loob ka na sa Panginoon. Ano ko, tanga, para gawin yan? Minsan na akong tinalikuran ng Panginoon na sinasamba ninyo.
Napakagatlabi na lang ako ng gilitan ng leeg ni Lola Esther, ang kanyang kakambal. Walang buhay itong bumagsak sa kalsada at ang mga yanggaw naman ay nagtatakbo palayo, pero dahil nawala na ang liksi sa kilos ng mga ito, naabutan sila ng mga kasamahan namin at pinatay. Sama-sama kaming umuwi noong gabing yon sa kalamansian. Ginamot namin ang natamong sugat ng isa't isa, Miss Anne. Buti naman at nakaligtas din si Carding sa kabila ng mga sugat na natamo niya. Pinaliwanag niya rin sa iba naming mga kasamahan ang agimat niya ng tikbalang. Habang nag-uusap, napagtanto naming kay Aling Rubilin pala nagmumula ang liksi ng mga alagad niyang aswang. Nawala kasi agad ang lakas na meron sila nung namatay ang kakambal ni Lola Esther na mangkukulam. Binigyan namin ng maayos na burol ang mga kasamahan naming nasawi. At mula noon, mas naging payapa na ang pamumuhay ng mga tao sa aming buong probinsya. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, subscribe na! Click the notification bell para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood.